Naramdaman mo na ba na parang may bulong ang universo sa'yo, Gemini? Ang biglang pangingilabot, ang mga panaginip na parang totoong-totoo, ang mga numerong paulit-ulit na lumilitaw, 11 oras 11 minuto, 888, hindi ito aksidente. Mga palatandaan ito. Sa sandaling ito, kumikilos ang kapalaran pabor sa'yo, inihahanda kang iugnay sa isang taong nakalaan lang para sa'yo. Isipin mong makilala ang isang tao na babago sa lahat, sa pag-ibig, swerte, at maging sa iyong hinaharap. Huwag mong ipagwalang bahala ang mensaheng ito. Maging mapanuri, dahil ang maririnig mo ngayon ay maaaring magbukas ng pinto tungo sa mga biyayang hindi mo inakalang posible. Gemini, lagi nang sinusubok muna ng kapalaran bago ka nito bigyan ng biyaya. Dala mo sa puso ang mabibigat na tanong, bakit tila laging nahuhuli ang pag-ibig, bakit napakahirap magtiwala, at bakit bawat koneksyon ay tila nawawala sa oras na nagiging totoo na. Ngunit ang katotohanan, hindi ito mga parusa kundi mga paghahanda. Hindi kailanman nakakalimutan ng universo ang isang kaluluwang gaya ng sayo. Sa ngayon, may makapangyarihang pagbabago sa iyong enerhiya. Hindi ito aksidente. Bawat senyales, bawat panaginip, bawat numerong paulit-ulit ay nagdala sa iyo sa mismong sandaling ito. Binubuksan ng universo ang isang pintong mag-ugnay sa iyo sa taong nakatakdang lumakad sa iyong tabi, hindi lang para sa isang panahon, kundi para sa tadhana. Manatili ka hanggang sa dulo ng pagbasa na ito, Gemini, dahil ang matutuklasan mo rito ay magpapatunay sa matagal ng inaasam ng iyong puso. Ang kasalukuyang enerhiya sa paligid ng Gemini. Gemini, ang enerhiya sa paligid mo ngayon ay mabigat ngunit puno ng pagbabagong hatid. Sa loob ng mga linggo at marahil buwan, dama mo na may nagbabago sa loob mo. Minsan, para itong kalituhan na parang nakatayo ka sa isang daang naghihiwalay sa dalawang landas. Ang isa'y pamilyar, may kaginhawaan ngunit limitado ang pag-unlad. Ang isa na may hindi kilala, may takot na nakatago ngunit naghihintay ang tadhana. Alam ng puso mo na panahon na upang pumili, ngunit ang isipan ay hindi mapakali. Ganito ang likas na katangian ng Gemini, laging nag-iisip, laging nagsusuri, laging nagtatanong kung tama ba ang hakbang na iyong ginagawa. Gayunman, matagal ka nang kinakausap ng universo sa mga paraang hindi mo na kayang ipagwalang bahala. Balikan mo, ilang beses ka na bang biglang kinilabutan, kahit hindi gumagalaw ang hangin? Ilang beses ka nang nanaginip na sobrang linaw, kaya't paggising mo'y mabilis ang tibok ng iyong puso. Hindi ito basta-basta. Ito ay mga mensahe ng espiritu, mga bulong na gumagabay upang ihanda ka sa isang koneksyon na higit pa sa lahat ng iyong naranasan noon. Sa ngayon, ipinapakita ng iyong enerhiya ang pananabik. Bahagi ng iyong kaluluwa ay pagod na sa mga panandaliang koneksyon, sa mga taong magaling magsabi ng tamang salita, ngunit hindi naman kayang tugunan ang iyong kaluluwa. Hinahangad mo ang tunay, ang matatag, ang pakiramdam na para kang nasa tahanan. At narinig ng universo ang iyong hinaing. Ipinapakita ng mga baraha na papasok ka sa isang panahon ng pagtutugma. Maaaring hindi ito madali dahil kasabay ng pagtutugma ay ang pagbitaw. Mapapansin mong unti-unting lumalayo ang ilang tao, may mga pintuang nagsasara, may mga pagkakaibigang tila nagiging malamig. Huwag kang mabahala. Hindi ito pagtanggi. Ito ay banal na proteksyon. Isipin mo ito, kapag naghahanda ang langit para sa ulan, kailangang magtipon muna ang mga ulap. Mukhang madilim, mabigat ang pakiramdam, ngunit iyon ay dahil may biyayang inihahanda. Iyan mismo ang kalagayan mo ngayon. Nasa yugto ka ng pagtitipon ng mga ulap. Ang bigat na nararamdaman mo ay tanda na may paparating na pagputok ng biyaya. Gemini, nililinis ng universo ang iyong landas. Bawat pagtanggi, bawat pagkaantala, bawat pananahimik mula sa mga taong inakala mong tunay na nagmamalasakit, lahat ito ay bahagi ng mas malaking plano. Hindi ka iniiwan, ikaw ay inihahanda. At sa tamang oras, ang taong tunay na nakalaan para sa iyo ay darating sa malinis na espasyo na ito, sapagkat hindi maaaring ipagtagpo ng tadhana ang dalawang kaluluwa habang masikip pa ang daan sa mga sagabal. Pagtiwalaan mo ang enerhiyang ito. Pagtiwalaan mong ang lahat ng hindi tiyak ngayon ay simula ng isang bagay na matagal nang hinihintay ng iyong espiritu. Hindi ka tinatalikuran ng universo, Gemini. Ito'y naghahanda ng entablado para sa pinakamalaking pagtutugma ng iyong kapalaran. Ang taong nakalaan para sa iyo. Gemini, hindi basta-basta ipinapadala ng universo ang kahit sino sa buhay mo sa yugtong ito. Pagkatapos ng lahat ng aral, sakit ng puso, at mga gabing puno ng tanong kung bakit tila napakalayo ng pag-ibig,
ang taong nakalaan para sa iyo ay may dalang kakaibang enerhiya. Hindi ito pansamantala. Hindi ito yung dumarating lang upang magturo ng masakit na aral at pagkatapos ay aalis. Hindi, ang kaluluwang ito ay may dalang panginginig ng pagiging permanente, kagalingan, at pagtutugma. Hindi siya narito para kumpletuhin ka, Gemini. Buka na. Sa halip, narito siya upang maging salamin ng iyong kaluluwa, upang ipakita muli ang mga bahagi ng iyong sarili na nakalimutan mo, ang kagandahang pinagdudahan mo, at ang lakas na hindi mo alam na nasa iyo pala. Kapag tumingin ka sa kanyang mga mata, hindi lamang mukha ang makikita mo, kundi pagkilala. Parang hindi ito pagkikita, kundi isang pag-alala. Ipinapakita ng universo na ang taong ito ay matiisin, nakaugat sa katotohanan, at emosyonal na mulat. Dala rin nila ang sariling mga sugat, ngunit ang mga sugat na iyon ay nagpalambot sa kanila, hindi nagpait. Hindi tulad ng iba mula sa iyong nakaraan, hindi sila lumalayo sa lalim. Hindi nila kinatatakutan ang iyong tindi. Sa halip, hinaharap nila ito dahil matagal na rin nilang hinahanap ang isang taong makakaunawa ng walang paghatol. Pansinin mo ang kaibahan, madalas sa iyong mga nakaraang koneksyon, pakiramdam mo kailangan mong paliitin ang sarili mo na parang isobra ka o masyado kang komplikado. Ngunit sa taong ito, mararamdaman mong ligtas kang maging ikaw ng buo, ang liwanag at anino, ang tawa at katahimikan. Yayakapin nila ang iyong dualidad, Gemini, dahil dala rin nila ang isang kaluluwang marunong sumayaw sa pagitan ng dilim at liwanag. Spiritual, hindi lang ito basta romansa. Ito ay kapalarang pinagdudugtong ang dalawang landas upang maging isa. Ito ang tinatawag nating mga Pilipino na tadhana, ang banal na sandali kung kailan, gaano man kalayo maglakbay ang dalawang tao, sa huli ay natatagpuan pa rin nila ang isa't isa. Maaaring nagtagpo na kayo noon nang hindi napapansin. O maaari mong maramdaman ang isang kakaibang pamilyaridad kapag nagkita kayo, parang Evu, na tila nagkakilala na kayo sa ibang buhay. Ang taong ito ay darating din sa tamang oras. Hindi sila dumarating kapag ikaw ay desperado o naliligaw. Dumadating sila kapag handa ka na, kapag natutunan na ng iyong kaluluwa na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa habulan, kundi sa pagtutugma. Kaya't ang mga pagkakaantala na naranasan mo ay kinakailangan. Hinuhubog kayo ng universo pareho, pinapakinis ang inyong mga gilid, pinagagaling ang inyong sugat, upang sa oras ng pagkikita nyo, magtagpo kayo ng may banal na kadalian. Gemini, ito ang taong hindi lang magsasabi na nagmamalasakit sila, ipapakita nila ito. Sa pamamagitan ng gawa ng konsistensya ng presensya. At kapag pumasok sila sa iyong buhay, hindi mo na kailangang magtanong kung sila ba ang nakalaan para sa iyo. Alam na ng iyong puso. Dahil ang tadhana ay hindi kailanman nagpapalito. Lagi itong nagkukumpirma. Mga palatandaan at synchronicity. Gemini, kapag inihahanda ka ng universo na iugnay sa taong nakalaan para sa iyo, hindi ito nananahimik. Nagsisimula itong bumulong, magpakita ng mga pattern, at mag-iwan ng mga bakas ng kapalaran na tanging kaluluwa mo lamang ang makakakilala. Ito ang tinatawag na synchronicities, ang sagradong wika ng universo. At kung ikaw ay mapanuri, mapapansin mong nangyayari na ito sa iyong buhay ngayon. Isa sa pinakamakapangyarihang palatandaan ay ang pag-ulit-ulit ng mga numero. Nakikita mo ba ang 11 oras 11 minuto, 222, o kahit 888 ng mas madalas? Hindi ito basta aksidente. Sa kulturang Pilipino, ang 11 oras 11 minuto ay tinuturing na wish portal, sandali kung kailan mas lumalapit ang langit at nakikinig sa tibok ng iyong puso. Ang 222 ay sumisimbolo ng partnership at pagtutugma, habang ang 888 ay numero ng kasaganaan at biyaya. Kapag lumilitaw ang mga numerong ito, lalo na kapag iniisip mo ang pag-ibig o ang hinaharap, ito ay paraan ng universo na nagsasabing, maghanda ka. Paparating na ang nakalaan para sa iyo. Ang mga panaginip ay isa ring daanan. Maraming Gemini ngayon ang nakakaranas ng mga panaginip na napakatotoo para baliwalain, mga panaginip ng isang mukha na hindi lubos makilala, mga pag-uusap na parang alaala, o mga muling pagkikita na nagdudulot ng kapayapaan. Sa paniniwala ng mga Pilipino, ang panaginip ay mga mensahe. Sabi ng matatanda, kapag paulit-ulit mong napapanaginipan ang isang tao, ito ay palatandaan ng koneksyon ng kaluluwa, isang paalala na papalapit na ang inyong landas. Mapapansin mo rin ang mga senyales sa kalikasan. Isang paru-parong dumarapo sa tabi mo, isang biglang bahaghari matapos ang malakas na ulan,
o kahit isang ibong biglang sumilip sa iyong bintana at kumatok ng marahan, hindi ito basta pagkakataon. Sa maraming pamahiin, kapag kumatok ang ibon sa salamin, may mensaheng ihahatid para sa tahanan. Kapag nangyari ito sa iyo, ituring mo itong palatandaan na inihahanda na ng kapalaran ang taong magdadala ng mensahe ng pag-ibig. Maging ang musika at mga salita ay kasali rin. Naranasan mo na bang nag-isip ka ng malalim tungkol sa iyong puso, tapos biglang may kantang tumugtog, at ang mga liriko nito ay tila sagot sa iyong nararamdaman? O kaya'y nakarinig ka ng pag-uusap ng iba na eksaktong tumutugon sa tanong na hindi mo nasabi? Ganito nakikipag-usap ang espiritu sa pamamagitan ng pagbibigay kahulugan sa mga bagay na tila ordinaryo. Ngunit wala talagang ordinaryo kapag malapit na ang kapalaran. Isa pang synchronicity ay ang biglang pagbanggit ng kanilang pangalan. Maaaring lumabas ito sa mga usapan, sa mga text message, o sa telebisyon. Mapapansin mo rin ang mga inisyal na paulit-ulit mong nakikita. Sa una, iisipin mong nagkataon lamang, pero kalaunan, hindi na ito maikakaila. Ginagamit ng universo ang pag-uulit dahil alam nitong kailangan ng tao ng paalala. Ngunit Gemini, marahil ang pinakamalakas na palatandaan ay ang damdamin. Ang hindi maipaliwanag na hatak sa dibdib, ang biglang bugso ng emosyon sa oras na hindi inaasahan. Maaari itong dumating bilang panginilabot, luha ng walang dahilan, o init na kumakalat sa iyong puso. Iyon ay paghahanda ng iyong kaluluwa, pagkilala na malapit na ang pagtutugma. Huwag mong maliitin ang mga synchronicity na ito. Maraming tao ang binabaliwala ito, tinatawag na imahinasyon lamang. Pero ikaw, Gemini, ay kakaiba. Ikaw ay hangin at espiritu na pinagsanib, kaya mong tumanggap ng mga mensahe ng malinaw. Kapag napansin mo ang mga palatandaan, huminto ka sandali. Bulongin ang pasasalamat. Sabihin mo sa iyong sarili, handa na ako. Dahil sa bawat pag-amin mo sa isang palatandaan, mas lumalapit ka sa pagtutugmang isinulat ng universo para sa iyo. Gemini, magmasid ka. Hindi na nanahimik ang universo. Malakas itong nagsasalita sa pamamagitan ng mga numero, panaginip, kalikasan, musika, at emosyon. At kapag dumating na ang taong nakalaan para sa iyo, mauunawaan mong ang bawat palatandaan ay patungo sa kanila mula pa sa simula. Mga pagsubok at aral. Gemini, bawat dakilang biyaya ay dumarating kasabay ng paghahanda. Hindi basta-basta ibinibigay ng universo ang isang napakahalagang bagay nang hindi ka muna hinuhubog upang kayanin ito. At dito pumapasok ang mga pagsubok. Ang mga ito ay hindi parusa. Ito ay mga aral, mga sagradong aral na idinisenyo upang ihanda ang iyong puso para sa taong nakalaan para sa iyo. Isa sa pinakamalaking hamon mo, Gemini, ay ang pagtitiwala. Nasaktan ka na noon. Ang mga taong binuksan mo ng iyong puso ay hindi palaging marunong humawak nito ng may pag-ingat. May mga pangakong napako, mga salitang walang laman, at mga pagkakataong ang dapat sanay pag-ibig ay nauwi sa pagkadismaya. Dahil dito, nagtayo ng mga pader ang iyong puso, hindi nakikita pero matibay. Tumatawa ka, kumokonekta ka, ngunit sa kaibuturan, nagdadalawang isip ka. Mananatili ba siya? O aalis din gaya ng iba? Ito ang una mong aral, matutong magtiwala muli, hindi ng bulag, kundi ng may karunungan. Isa pang pagsubok ay ang mismong likas na katangian mo. Ang Gemini ay sinisimbolo ng kambal, dalawang enerhiya sa iisang kaluluwa. Ito ang nagbibigay sa iyo ng talino, pagiging maraming kakayahan, at alindog. Ngunit ito rin ang nagdudulot ng pag-aalinlangan. Nakikita mo ang dalawang panig, nararamdaman ang dalawang emosyon ng sabay, at minsan, naiipit ka rito. Sa pag-ibig, maaaring nagdulot ito ng pag-atras, ng paghawak sa isang tao, habang iniisip kung may mas nararapat pa, o ng pagbubukas ng pinto ng kalahati, hindi sigurado kung isasara ba ito ng tuluyan. Ang aral dito ay kalinawan. Tinuturuan ka ng universo na pumili ng may katiyakan, at magdesisyon ng buo ang puso at isip. At nariyan din ang aral ng tamang panahon. Gusto mong dumating ang pag-ibig ng mas maaga. Umiyak ka, nanalangin, nagtanong kung bakit laging may pagkaantala ang tadhana. Ngunit ang pagkaantala ay hindi pagtanggi. Sa karunungang Pilipino, sinasabi ng matatanda, may tamang panahon para sa lahat. Paalala ito ng universo na may mga biyayang hindi maaaring dumating ng masyadong maaga, sapagkat kung ganoon, baka masira lamang ang mga ito. Ang hamon ay pagtitiis, ang sagradong sining ng paghihintay nang hindi nawawala ang pananampalataya. Gemini, tinatawag ka ring humarap sa iyong sariling refleksyon.
Minsan, sa paghahanap mo ng pag-ibig, sinubukan mong punan ang iyong kakulangan gamit ang ibang tao. Ngunit ang tunay na pagtutugma ay nangyayari lamang kapag nakikita mo na ang sarili mong kahalagahan. Kaya't inilalapit ka ng universo sa mga sandali ng pag-iisa, upang ipaalala sa iyo na buka na. Ang aral dito ay pagmamahal sa sarili. Sapagkat kung wala nito, kahit ang tamang tao ay hindi mananatili dahil palagi mong pagdududahan ang kanilang pagmamahal. Maaaring mabigat ang mga aral na ito, ngunit mga regalo sila na nakatago sa anyo ng pagsubok. Isipin mo ang ginto, bago ito kumislap, dumaraan muna ito sa apoy. Isipin mo ang diamante, bago ito magningning, kailangan muna nitong tiisin ang matinding presyon. Ganyan ka, Gemini. Bawat pagsubok, bawat sakit ng puso, bawat gabing mag-isa ay naging apoy at presyon na humuhubog sa iyo upang maging handa para sa banal na koneksyon. Huwag kang matakot sa mga aral na ito. Yakapin mo sila. Sapagkat sa oras na malampasan mo, mauunawaan mong hindi sila hadlang, sila ay mga tulay. Mga tulay patungo sa pag-ibig na nakasulat para sa iyo sa mga bituin. Gemini, hindi ka sinusubok ng universo upang wasakin ka. Ikaw ay pinipino upang pagpalain. At kapag dumating na sa iyong harapan ang taong nakalaan para sa iyo, biglang magiging malinaw ang lahat ng aral. Mauunawaan mo kung bakit kinailangan ng oras, kung bakit mahalaga ang pagtitiis, at kung bakit hindi pinayagan ng universo na manatili ang mga pansamantalang tao. Dahil ito, ang banal na pagtutugma, ang tunay na hantungan. Ang biyayang kasunod. Gemini, pagkatapos ng bagyo, laging inihahatid ng universo ang katahimikan. Pagkatapos ng mga aral, dumarating ang mga biyaya. At para sa iyo, hindi maliit ang mga biyayang ito. Sila'y magbabago ng iyong buhay. Ang pagtutugma na iyong papasukan ay magdadala ng pag-ibig, kagalingan, at katatagan na matagal nang hinahangad ng iyong kaluluwa. Ang pinakadakilang biyaya ay ang tunay na koneksyon. Hindi ito yaong panandaliang mingas na biglang sumisindi at saka biglang nawawala. Ito'y koneksyon na nananatili, lumalago, at nagbibigay ng pakiramdam na para kang nasa tahanan. Isipin mong makasama ang isang taong hindi lamang nakakaunawa sa iyong mga salita, kundi pati sa iyong mga katahimikan. Isang taong hindi tumatakbo kapag humihirap ang sitwasyon, kundi nananatiling nasa iyong tabi. Iyan ang biyayang inihahanda ng universo, isang pag-ibig na hindi lang romansa, kundi tunay na pagkakapartner. Isa pang biyayang kasunod ay ang emosyonal na paggaling. Matagal mo nang dala ang mga sugat na hindi nakikita ng iba, ngunit ikaw ay lubos na nakadarama. Kalungkutan, pagtanggi, at pagkakanulo ang nag-iwan ng mga bakas. Ngunit tahimik na kumikilos ang universo upang pagalingin ang mga ito. Ang pagdating ng taong nakalaan para sa iyo ay hindi magbubura ng nakaraan, ngunit gagawin nitong mas madali ang magpatawad. Ang kanilang presensya ay magdadala ng kapayapaan, kaaliwan, at lakas ng loob upang muli mong buksan ang iyong puso. Kasama rin sa biyayang ito ang katatagan. Para kay Gemini, madalas na parang ipo-ipo ang buhay, puno ng mabilis na kaisipan, nagbabagong emosyon, at walang katapusang pagpili. Ngunit ang taong ito ang magsisilbing iyong lupaing tatapakan. Hindi nila lilimitahan ang iyong kalayaan, bagkus bibigyan ka nila ng matibay na sandigan. Sa wakas, mararamdaman mo ang balanse sa pagitan ng iyong mailap na espiritu at ng iyong pangangailangan para sa seguridad. Bihira ito, at ito mismo ang dahilan kung bakit banal ang koneksyong ito. At Gemini, hindi nagtatapos sa pag-ibig lamang ang biyayang ito. Kapag ang dalawang kaluluwa ay nagtatagpo sa katotohanan, ang epekto ay umaabot sa lahat ng aspeto ng buhay. Uunlad ang pananalapi. Magbubukas ang mga oportunidad. Tataas ang kalusugan at lakas. Bakit? Dahil tinatanggal ng pagtutugma ang mga hadlang. Ang stress na dating nagpapahina sa iyo ay mapapalitan ng galak. Ang takot na dati humahawak sa iyo ay mapapalitan ng tiwala sa sarili. Kapag totoo ang pag-ibig, inaakit nito ang kasaganaan. Ang biyaya ring ito ay magbabalik ng tiwala sa tamang panahon. Mapapatingin ka sa nakaraan at maintindihan kung bakit mahalaga ang bawat pagkaantala, bawat hindi pa ngayon, at bawat pamamaalam. Kung dumating ang pag-ibig ng mas maaga, hindi ito tatagal. Kung nanatili ang maling tao, hindi makakapasok ang tamang isa. Sa wakas, makikita mong hindi kailanman nahuli ang universo. Laging nasa tamang oras ito. Madalas sabihin ng mga Pilipino, kung para sa'yo, babalik at babalik. Kung nakalaan para sa'yo, babalik at babalik ito. Ang biyayang ito ang buhay na patunay ng karunungang iyon.
Ang pag-ibig na nakalaan sa iyo ay kailanman hindi nawala. Naghihintay lamang ito ng tamang panahon. Gemini, inihahanda ka ng universo para sa isang koneksyon na babago sa takbo ng iyong kwento. Hindi lamang ito tungkol sa romansa, ito ay tungkol sa tadhana. Ang biyayang kasunod ay hindi panandali ang kaligayahan, kundi pang matagal ang kaganapan. At kapag dumating na ito, malalaman mo sa iyong puso, ito ang biyayang nakatakdang matanggap mo mula pa noon. Ang biyayang kasunod. Gemini, pagkatapos ng mga bagyo, laging naghahatid ang universo ng katahimikan. Pagkatapos ng mga aral, dumarating ang mga biyaya. At para sa iyo, hindi basta maliit na biyaya ang paparating. Ito'y magbabago ng iyong buhay. Ang pagtutugma na iyong papasukin ay magdadala ng pag-ibig, kagalingan, at katatagan na matagal nang hinahanap ng iyong kaluluwa. Ang pinakadakilang biyaya ay ang tunay na koneksyon. Hindi ito yaong panandali ang ningas na biglang sisiklab at saka mawawala. Ito'y koneksyon na nananatili, lumalago, at nagbibigay ng pakiramdam na para kang nasa tahanan. Isipin mong makasama ang isang taong hindi lamang nakakaunawa sa iyong mga salita, kundi pati sa iyong mga katahimikan. Isang taong hindi tumatakbo kapag humirap ang sitwasyon, kundi nananatiling nasa iyong tabi. Tunay na partnership. Isa pang biyayang kasunod ay ang emosyonal na paggaling. Matagal mo nang dala ang mga sugat na hindi nakikita ng iba, ngunit lubos mong nararamdaman. Ang kalungkutan, pagtanggi, at pagkakanulo ay nag-iwan ng malalalim na bakas. Ngunit tahimik na kumikilos ang universo upang pagalingin ang mga ito. Ang pagdating ng taong nakalaan para sa iyo ay hindi magbubura ng nakaraan, ngunit gagawin nitong mas madali ang magpatawad. Ang kanilang presensya ay magdadala ng kapayapaan, kaaliwan, at lakas ng loob upang muli mong buksan ang iyong puso ng buo. Ang biyayang ito ay may dalang katatagan. Para kay Gemini, madalas na parang ipo-ipo ang buhay, mabilis na kaisipan, pabago-bagong emosyon, walang katapusang pagpipilian. Ngunit ang taong ito ang magiging lupaing tatapakan mo. Hindi nila lilimitahan ang iyong kalayaan, ngunit sila ang magsisilbing iyong angkla. Sa wakas, mararamdaman mo ang balanse sa pagitan ng iyong mailap na espiritu at ng iyong pangangailangan sa seguridad. Bihira ito, at ito mismo ang dahilan kung bakit banal ang koneksyong ito. At Gemini, hindi nagtatapos sa pag-ibig lamang ang biyayang ito. Kapag ang dalawang kaluluwa ay nagtatagpo sa katotohanan, ang epekto ay umaabot sa lahat ng aspeto ng buhay. Uunlad ang pananalapi. Magbubukas ang mga oportunidad. Tataas ang kalusugan at lakas. Bakit? Dahil tinatanggal ng pagtutugma ang mga hadlang. Ang stress na dati nagpapahina sa iyo ay mapapalitan ng kagalakan. Ang takot na dati pumipigil sa iyo ay mapapalitan ng tiwala sa sarili. Kapag totoo ang pag-ibig, inaakit nito ang kasaganaan. Ibabalik din ng biyayang ito ang tiwala mo sa tamang panahon. Mapapatingin ka sa nakaraan at mauunawaan kung bakit mahalaga ang bawat pagkaantala, bawat hindi pa ngayon, at bawat pamamaalam. Kung dumating ang pag-ibig ng mas maaga, hindi ito tatagal. Kung nanatili ang maling tao, hindi makakapasok ang tama. Sa wakas, makikita mong hindi kailanman nahuli ang universo. Lagi itong nasa tamang oras. Madalas sabihin ng mga Pilipino, kung para sa'yo, babalik at babalik. Ang biyayang ito ang buhay na patunay ng karunungang iyon. Ang pag-ibig na nakalaan sa iyo ay kailanman hindi nawala. Naghihintay lamang ito ng tamang panahon. Gemini, inihahanda ka ng universo para sa isang koneksyon na babago sa direksyon ng iyong kwento. Hindi lamang ito tungkol sa romansa, ito ay tungkol sa tadhana. Ang biyayang kasunod ay hindi panandali ang kaligayahan, kundi pang matagal ang kaganapan. At kapag dumating na ito, malalaman mo sa iyong puso, ito ang biyayang nakatakda para sa iyo mula pa noon.